Pag-usapan lang natin yung tungkol sa questions na sa comments ng mga subscribers natin. So we will answer yung 3 questions niya, and then para sa bagong taon, ito yung mga last answer natin sa questions. Shout out muna natin ang ating mga followers, some subscribers. Lagay natin dito. So happy new year sa inyong lahat. Siguro naman busy na kayo kakabili ng mga prutas nyo ngayon, no? Ito na malengke para sa mga prutas. May mga nabili nung nakaraan pero dadagdagan natin. Maraming prutas dito, bilog-bilog yung nakaugalian na nating bilhin, no, pagka bagong taon. Okay, ang tanong na sasagutin natin una, yung pwede ba niyang kasuhan ang company daw kapag hindi sila binigyan ng bonus, no? Pangalawa, na-awol na siya, makakuha pa ba siya ng final pay? And pangatlong tanong, yung kung sa pagbilang ba ng 30 days para makuha niya ang kanyang final pay under sa Labor Advisory 6 Series of 2020, kasama ba ang holiday sa pag-compute ng 30 days, no? Yan ang sasagutin natin. Pero panoorin niyo muna natin yung YouTube rules para alam niyo yung inyong mga rights and what to expect in terms of privacy sa pag-participate sa channel. Lagyan natin. Alright, so tuloy tayo sa ating discussion. Una natin sagutin yung bonus. Kung ang kumpanya ba na hindi nagbibigay ng bonus, pwedeng kasuhan. Well, ang bonus kasi ano yan yung out of gratitude, no? Parang act of liberality yan ng employer. Ibig sabihin hindi yan demandable right as a rule, no? Wala namang nakalagay sa labor code na mandated ang mga employer na magbigay ng Christmas bonus. Ngayon, ang bonus magiging demandable lang yan kung halimbawa ginaguarantee ng company na every year may Christmas bonus ang mga empleyado. Halimbawa, yung guarantee na yan nakasulat sa employment contract, nakasulat sa company policy, or anything written. Ibig sabihin na naka-express doon yung guarantee ng company na mayroong Christmas bonus every year, no? So yeah, demandable yan pag ganyan, ano. Now usually tandaan natin na yung Christmas bonus, kapag nilagay man ng kumpanya yan sa kanilang policy, naka-anchor lagi yan sa profitability, no? Kasi act of liberality yan so hindi yan demandable pag liberality, because you cannot demand gratitude, no, from the person, especially sa ating mga employers na usually yung mga ganon, kapag okay lang naman ang kanilang position, ang kanilang negosyo, kaya sila nagiging generous, and then they give Christmas bonus. Next question natin is nag-awol yung empleyado kung may makukuha siya. Actually marami na tayong video tungkol dyan, ano, sa awol na yan. And sinabi natin na even ang employee na nag-awol, hindi pa naman terminated dyan. Yung awol status kasi parang umabsent lang to na walang paalam. So minsan mga employer, sinasabi nila na wag ka na pumasok, wag kayo pumayag pag ganon. Sabihin niyo, ma'am, hindi lang ako nakapagpaalam pero may rason ako kung bakit, etc. Pero hindi pwede ako mag-submit ng justification ko ng paliwanag. So hindi ka pwedeng hindi papasukin kasi ang awol status hindi pa naman termination. Maliban na lang kapag halimbawa sinabi niya nagpadala kami ng return to work order, hindi ka naman sumunod,
So abandonment of work na yung kaso mo, then that's the time. Then ask for a copy of the memo na terminated ka for abandonment of work. Ngayon pag sinabi niya huwag ka na pumasok dahil awol ka at talaga nagpupumilit siya, syempre huwag mo namang ipilit yung sarili mo. Sabihan mo na lang na ma'am, sir, ganito na lang. Kung terminated nyo ako dahil sa awol ako, ma'am, pahingin na lang ng sulat. At least nakikita ko kung bakit ako terminated for awol. Parang ganun lang, no? So even assuming na terminated for AWOL or AWOL ang isang empleyado, entitled pa rin siya sa kanyang final pay, sa back pay mo, no? Doon sa ating subscribers na nagtanong, kasi nga nakalagay din sa Labor Advisory 6 series of 2020 na dapat i-release din ito within 30 days from the time of termination. And in the first place, yung mga empleyado na terminate or na AWOL, terminated for AWOL man, whatever, yan ay entitled sa kanilang sahod na pinagtrabahuhan na nila yan, no? Tsaka yung mga mandatories, halimbawa gaya ng 13th month pay nila na prorata, yung kanilang service incentive leave, no? Kapag sila naka at least 1 year na sa company in service, no? And then yung kanilang regular holiday pay, no, kung hindi pa naibigay sa kanila. So next question natin, ito yung ating subscriber na nagtanong tungkol doon sa video natin about 30 days na pag-release ng final pay sa ilalim ng Labor Advisory 6 series of 2020. Nakalagay nga doon, sabi niya na ang 30 days pa pag binilang kasama ang Sabado, Linggo and holidays. Ang sagot natin dyan, kasali sa 30 days ang Sabado, Linggo and holidays, kasi nga ang nakalagay dyan shall be released within 30 days. So ang tanong, ang days ba na sinasabi doon, do they include Saturday, Sunday and holidays? Ang sagot ko dyan, yes, kasi if you look at Article 13, dinefine dyan when the law speaks of days, 24 hours yan. So yan, nakalagay dyan ang Article 13 na pag sinabing days, 24 hours and nights from sunset to sunrise. Ngayon, kung i-disregard mo yung Saturday, Sunday, di yung isang day doon hahaba na. Kasi, imagine mo yung Saturday, 24 hours na yan. Yung Sunday, 24 hours. Another 24 hours. Di 48 na yun. 48 hours na. Kung ma-holiday pa yung Monday, di 72 hours na. So, kung isasama mo yan doon sa, sa halimbawa, Friday, tapos, ang gagawin mo, hindi mo nabibilangin yung Saturday, Sunday and holiday na Monday, di parang ang haba na magmo-more than 24 hours na yung Friday mo, no? More than 24 hours na. So it will not be in accordance with Article 13 of the Civil Code, no? So kasali yan sa pagbilang, kaya ang mangyayari diyan calendar days yan, no? Calendar days. Pero pag sinabi ng batas na working days, then that's the time na yung Saturday, Sunday and holidays hindi mo isasama. So guys, yun lang ang i-share muna natin dito sa mga nasagot natin doon sa mga tanong. And again, Happy New Year sa inyong lahat, no? And I hope you learned something from this video, and if you do, please share this with your friends, your colleagues, your family members and your loved ones, and to those you think may benefit from the information that we're sharing. And of course, thank you very much for watching this video, and I hope to see you in the next ones, and Happy New Year sa inyong lahat. Fantastic.